Nako, heto na po mga kababayan, Senator Jinggoy, pinaiyak, minority. Aba, Senate Majority, gumanti na. Nagpanik na sila. Yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, umpisahan na po natin dito po sa post sa naging reaksyon ni Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson, no? Sabi niya po dito sa nangyayari po dito sa Senado kasi diba, parang gumanti po yung Senate majority, no? Although nangyari pong kaguluhan dahil po sa pag-aresto, no, dito po kay Senator Jinggoy Estrada. Pero ito po mga kababayan, sabi po dito ni Roque, taste of their own medicine. Ayan, without majority, no quorum. Ayan mga kababayan, di ba? Nung last week lang mga kababayan, nag-walk out po yung minority at hindi po nila ginalang yung majority, no? Nag-walk out po silang lahat, no? Mismong doon mismo sa session nila. Sa kalagitnaan ng sesyon, nag-walk out po ang minority. Tapos ngayon mga kababayan, ang dami po nilang sinasabi dahil hindi po nakapag-sesyon ang Senado kahapon. Ayan mga kababayan, no? Sabi nga dito ni Roque, taste of their own medicine, di ba? Ayan na, karma na kayo. Kumbaga, back to you na ito mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po dito na ni Leo, bilog ang mundo, hintayin nyo ang araw nyo. Ayan. Can't wait another one to be arrested. Aba? 10, 11 na noon. Let's go. Gusto pa nila may maaresto. Ito, nagbubulag-bulagan dito sa katotohanan, no? Sabi po dito ayos, harapin mong kaso mo. Aray ko po. 11, demonyo, papansin. Ayan. Dami nilang sinasabi, no? Ang dami po nilang sinasabi na ngayon na hindi po trabaho yung Senado. Isang araw o kahapon po hindi nagtrabaho kasi na-busy po sila sa pagtatanggol, no? Dito po kay Senator Jinggoy Estrada, which is responsibility rin naman nila kasi kasamahan nila yun di ba? Sabi pa po dito, tama ka Attorney Roque, but ika nga sa kanila. Buti nga sa kanila. Tagamon sa gibati og walay quorum. Ayan Ano ngayon ang pakiramdam ng walang quorum, di ba? Nung last week, walang quorum dahil sa inyo, mga hinayupa kayo. Tapos ngayon, iyak kayo ng iyak. Aray ko po, di ba? So, ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa sinasabi ni Attorney Harry Roque, no? Deserve ba nila ito? Ayan para sa akin, deserve po nila yan. Taste their own medicine, mga kababayan. No majority, no quorum. Ngayon, na-experience niya rin yung naramdaman, no, ng mga majority. Last week, mga kababayan, na nag-walk out po yung minority. Di ba? Ito na nga ba yung sinasabi ko ito na po yung sinasabi ko na baka magkagantihan lang ito, di ba? Panoorin nyo yung mga last vlog natin May sinasabi po ako doon na parang nakakabahala ito kasi paano kung ganito na lang palaging mangyari, di ba? Pag hindi magkaintindihan, walk out, di ba? Or hindi na pumasok. Walang mahihita ang taong bayan diyan. Di ba? But anyway, ano pong yung masasabi diyan? At eto mga kababayan, ito po yung mga iyakan ng mga minority. Unahin na po natin si Risa Hontiveros. Sabi po ni Risa Hontiveros, hindi man lang disenteng nagpaalam ang majority na hindi papasok ayon kay Risa Hontiveros. Ayan. Ay nako, Risa Hontiveros, no? Anong disenteng pagpaalam? Magpapaalam pa sa inyo? Kayo nga no? Kayo nga, nag-walk out kayo. Sinabi nyo nga, teka lang, mag-walk out muna kami. Hindi, bigla na lang kayong tumalikod. Mas bastos yun. Mas maganda na yung umabsent. Diba? Kaysa po sa nandyan ka na sa sesyon, tapos mag-walk out kayong lahat, yun ang mas nakakabahala, di ba?
Yun po ang mas pangit tingnan. Risa Hontiveros. Ay, nako. Sabi po dito ni Jayan, sabi po ni Jayan, Deja Vu, ba Madam Chair? Sabi, dami the anti-DDS but not anti-corruption, Madam Chair. Ayan, diba? Anti-DDS ito eh. Si Hontiveros pero not anti-corruption. Gagi. Niloloko tayo dito. Walk out. Ayan, Madam Insertion, Dicente ba ang mag-walk out? Correct. Diba? Walk out ka nga lately. Paano magtitiwala tao sa'yo? Pero ng PhilHealth, tinira mo daw yung PhilHealth. Risa Hontiveros. Diba? Wow Kau nga nag-walk out na para bang bata. Oo nga eh. No? Pag kayo nag-walk out, dapat okay lang. Pag sila nag-walk out mga kababayan, okay lang. Huwag tayong makialam. Pakialam ba natin sa kanila, di ba? No? Pero, pag majority hindi pumasok mga kababayan, ang dami na nilang sinasabi mga kababayan, no? Iyakan na sila ng iyakan. Ako po talaga, Risa Hontiveros, hindi daw Dicente na nagpaalam. Ang majority mga kababayan. Bakit kayo mga Dicente ba kayo? Ang tanong dyan, di ba? Dicente ka ba? Pagkatapos po na Risa Hontiveros, pasadahan rin naman po natin ito. Si Erwin Tulfo, mga kababayan, iyak din. Sabi niya po dito, pag ordinaryong government employee, suspendido si Sante pag hindi pumasok. Police, military, awol. Pag kami, ganun-ganun lang. I mean, walang penalty, walang violation. Ayan. Gusto pa siguro ni Senator Erwin Tulfo na parusahan yung pag-absent, no? Ng mga senador. Ngayon lang ba kayo naka-experience na may umabsent na mga senador? Ngayon lang ba may umabsent na senador? Noon nga mga kababayan, balita ko si Pacquiao, di ba? Halos konti lang yung pagpasok ni Pacquiao, puro absent eh. Correct me if I'm wrong, pero may mga senador talaga na absenos mga kababayan. So anong pinagpuputok ng butsi nyo? Hindi lang naman ngayon nangyari yan. Di ba? Na mayroon pong absent. Ang pag-walk out mga kabayan ng matindi, di ba? Kasi mapambabastos yung pag-walk out eh. Pero yung pag-absent, hindi naman yung pambabastos kasi normal lang naman ang pag-absent, di ba? Pero ang pambabastos mga kabayan, yung walk out. Nag-walk out kayong lahat. Sabi po ng ating mga kabayan dito kay Erwin Tulfo, pag mag-walk out sir, ano ba dapat aksyon? Di pa tapos ang trabaho pag majority black, dami nyo satsat. Pag kayo sa minority, okay lang, okay, no? Alam mo, mas malala talaga yung walkout kaysa sa absent, di ba? Pambabastos yung walkout yung absent, there is a reason bakit sila umabsent, di ba? Kung baga, eto, sa pagpasok sa school, di ba? Mas matindi yung nag-cutting classes ka kaysa po sa absent ka, mga kabayan. Di ba? Mas matindi yung yung impression ng taong bayan, di ba? Mas masama yung impression ng taong bayan kasi nag-cutting classes ka, di ba? Okay naman yun Maganda naman ang feeling niya, wala siyang sakit, di ba? Pumasok siya nag-cutting classes, okay? Siguro ko nagbarkada kaya nag-cutting classes, di ba? Kaya ako nag-cutting classes din ako di ba? Na-experience natin yan lahat, cutting classes, di ba? Pero pag ikaw ay absent, parang sasabihin ng teacher mo, kumusta kaya siya, di ba? Bakit absent yun? Baka may sakit yun, di ba? Mas maganda yun na absent ka na lang kaysa po sa nag-walk out pa. Yan po ang gusto kong i-point out dito sa mga pag-iyak nitong minority, no? Pag sila okay lang, pag majority hindi. Aray ko po. Ano pong masasabi nyo dyan kay Erwin Tulfo, no? Sa kanya namang pag-iyak. Eto pa, pasadahan pa po natin to. May isa pa Ay, dalawa pa pala itong umiiyak Eto naman si Bam Aquino umiyak rin. Ang mayorya ay pumasok para sa pagpapatuloy ng sesyon pero dahil sa lahat ng gulo at away politika, inostage at ang ating trabaho. Ayan. Atat na atat po sila
O yan, atat na atat po silang magtrabaho mga kaubayan, no? Isang araw lang na hindi sila nakapagtrabaho. Ang dami na po nilang sinabi, no? Pero, nung nag-walk out ba sila mga kaubayan, marami din po bang sinasabi ang majority? Pinabayaan nga po sila eh. Sabi nga po ni Senator Dante Marcoleta mga kaubayan, dapat nga, no? I-contempt yun eh. Dapat ipatawag sila, ipa-arresto sila yung mga nag-walk out. At nasa rules din po yun. Ang kakapal ng pagbumuka ninyo. Di ba? Nasa rules daw, nasabi ni Senator Dante Marcoleta, nasa rules na pag nag-walk out ang mga senador, may kaparusahan. Pero hindi na po nila yun inintindi. Kasi inintindi po ng majority yung emosyon ninyo. Dahil mahihina po kayo sa emotional quotient. Oo. Di ba? Hindi nyo kayang pigilan ang inyong mga damdamin sa kabila ng pressure ng inyong mga trabaho. Di ba? You cannot work under pressure. Tapos sasabihin nyo ngayon, dapat nagtrabaho kami. Oo. Dapat nagtrabaho talaga kami kaso nga lang hindi pumasok yung mga majority. O, di ba? Pahiya na naman kayo. Di ba? Bakit? Wala sa quorum eh. Walang quorum mga kaubayan. Minority nga kayo. You need the majority. But the majority doesn't need you. Di ba? Hindi kayo kailangan nila dahil sila po ang majority. Although kailangan pa rin ng quorum. But what I'm trying to point out, anong pakialam nila sa inyo? Di ba? Pero kayo, ang dami niyong sat-sat, di ba? Ang dami niyong sinasabi. Nako. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po dyan kay Bam. Puro talaga ganito yung mga comment, no? Nag-walk out kayo, ngayon kayo naman ang inindihan. Ayan, o. Gumanti na. Gumanti lang. Huwag na natin pahabain yung istorya. Gumanti lang po yung majority. Ngayon, alam nyo na yung feeling. Alam nyo na yung feeling ng iniwan. Aray ko po, masakit talagang iniwan. Yung iniiwan, masakit talaga yan mga kaubayan. Oo, lalo na. Oo, lalo na kung may third party. Aray ko. Sabi po dito, mga ulul. Yung mga nag-walk out kayo nung nakaraan, okay lang sa inyo. Ngayon, kayo naman ang ginantihan. Masama ang inyong loob. Mga hunghang na minority senator, kapal ng mukha nyo. Correct. Makakapal talaga ang pagmumukha ninyo. Ay, nako. Tapos ito papakita natin sa susunod. Yung sunod na ipapakita natin. Magrereklamo pa sa ethics committee. Irereklamo daw nila dahil umabsent mga kaubayan. Walang hiya talaga ito. Nung nag-walk out kayo, pinabayaan lang kayo dahil inintindi yung mga damdamin ninyo. Di ba? Na dapat sana kayong i-complain. Tapos ngayon, kayo ang magrereklamo. Ito, pakinggan po natin ito mga kaubayan, Magrereklamo daw sila eh. Reaction dun sa ginawa ng majority? Well, unang-una, violation of the rules to dahil di naman pwedeng isuspindi at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. So, clearly violations of the rules. Sir, walang abiso sa inyo? Formal na dinadaatin? Walang abiso. Hanggang ngayon, sir? Hanggang ngayon. Pero may nakita nga kaming post na parang nasabing hindi na magtutuloy yung session. So we take it na hindi na magtutuloy yung session. So yun lang ang nakita namin. Ano nangyayari ngayon yan, sir? Puro ganyan na lang? Mag-adjourn na? Wala nang work talaga. No, gusto namin. Anong puro ganun na lang? Itong rin sorry. Itong reporter, anong mangyayari ngayon, sir? Puro ganun na lang. Anong puro ganun na lang? Bakit? Consecutive ba yung ginawa nilang pag-absent? Diba? Itong mga reporter na ito, talagang grabe Grabe po yung mga tanungan nila. Pero na-notice nyo po ba? Nung nag-walk out po itong mga inayupak ng mga minority senators, yung mga reporters, parang tahimik lang. Diba? Pero ngayon, napaka-big deal para sa kanila yung pag-absent ng majority.
Di ba? Yung hindi pagpapatuloy ng sesyon. Di ba? Napaka-big deal po sa kanila. No? Halatang halata. May maleta talaga. Magtrabaho. Yun ang gusto natin, magtrabaho. Kasi ako may privilege speech pa ako today, no, about yung protect recommendations. Dapat last week pa yun, pero hindi natuloy. So, ang gusto namin magtrabaho. And we demand na magtrabaho ang Senado. Bukas, gusto namin na magkaroon ng forum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer yung open ng session para magtrabaho tayo. Sir, kung may paglabag, maghahain ba kayo ng complaint or Ethics? Well, yun ang pinag-uusapan namin ngayon, but definitely may violation. And, hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session. Wow wow naman, wow. Oh. Definitely may violation. Okay. Dahil hindi kayo ininjan kayo, di ba? Pero yung pagbo-walk out ninyo, definitely din walang violation yon. Niloloko nyo ang taong bayan eh. Di ba? Niloloko nyo, walang maniniwala sa inyong may violation doon. Dahil karapatan po ng bawat isang senador siguro ang umabsent. Di ba? Karapatan nila ang umabsent. O dahil hindi naman sa lahat ng oras ay magaganda ang kanilang pakiramdam. Malay natin, sabay-sabay po silang sumakit ang tiyan, for example lang. Sabay-sabay po silang sumakit ang ngipin, di ba? There are some mga reasons, no? Kayo, pag walk out nyo ba, sabay-sabay kayong natay? Sabay-sabay ba kayong ninervyos? Ay, nako. Di ba, narinig nyo naman. Di ba? Narinig nyo naman mga kaubayan na magrereklamo sila. Gagawa sila ng paraan para ito ay mapag-usapan. Aray ko po. Ang galing nyo dito po sa sa nangyaring ito, ang bilis-bilis ninyo. Ang bilis nyo mag-react, di ba? Pero nung, di ba, flood control mga kaubayan, aray ko. Lag kasing bumurang yan di ba? Nung flood control, scandal mga kaubayan, investigasyon, wala man lang kayong sinasabi. Di ba? Babalik at babalik talaga tayo sa flood control Because flood control is the real problem na dapat solusyonan. Ngayong sinusolusyonan na po, ang dami niyong mga intermission, no? Mga production number, para lang hindi matuloy yung investigasyon sa flood control, no? Lahat ng nangyayaring ito, the root cause, no? The root cause is flood control. Whether we like it or not, yan po ang totoo. Nangyayari pong lahat ng ito dahil magkakaroon na po ng totoong investigasyon sa flood control. And they are, doing, lahat ginagawa na po nila Para lang po talaga ma-stop ito Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.